mula sa Presidential Communications Operations Office. Kasama ang Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, IDC, at Telebisyon ng Bayan. Narito ang Radyo Vision. Isang makabuluhan, mapayapa, masaganang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Saan man kayo naroon, ano man ang inyong ginagawa sa mga oras na ito, samahan po ninyo kami sa isa na namang edisyon ng ating Radyo Vision sa Media ng Bayan sa araw na ito ng Miyerkules, 14 de Oktubre 2015. At syempre pa makakaagapay po natin at patuloy nating naririyan sa atin ang ating po namang bukod tanging mutya ng ating People's Television Channel 4, ang ating birthday girl, Miss Ara Perez. Good, happy birthday morning. At dito naman sa ating Radyo ng Bayan Studio, naku po, eto na. Ito na, ang ating po namang Pride of Baliwag, Bulacan, ang kuti-kutitap na may mga perlas ng silangan. My co-anchor lady with a mystic smile, Miss Webs, good morning! Good Wednesday morning ka, Francis. Magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay ng Radyo Vision. Samahan niyo kami sa susunod na isang oras na pag-aatid ng mga pinakamaiinit na balita sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ako po ang inyong lingkod, Vivienne Gulia. At ang inyo naman pong kaagapa ay Francis Cancino. Nag-aanyaya, sama-sama tayo till 7 o'clock in the morning sa kabuuan ng ating Wednesday edition. Kalakip na rin siyempre ang ating pagpapakawala ng malawakang paglilingkod na pambayan at ang paghimay, pagsuri natin sa ilang mga mainit na usapin na nakalatag sa ating mga payagang pangumaga at ang ating po namang talakayin sa ating pastasan ang kabuuan na yan sa ating Wednesday edition. At para sa kapakanan ng ating mga listeners sa Radyo ng Bayan, masusubaybayan nyo kami sa lahat ng mga himpilan ng Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan nationwide. At sa pamagitan ng audio streaming naman, worldwide na tayo, Bebs. Tayo rin po ay napapanood sa People's Television Channel 4, IBC Channel 13 at online sa www.ptv.ph. At para po sa ating mga taga-subaybay na gustong sumali sa ating talakayan, mag-text lamang po kayo sa aming numerong 0922-358-2679. Huwag lamang kalimutan ang inyong mga pangalan at addresses, please. Hindi po mababasa ni Vivian, in fairness, yung mga mensaheng walang address. And please keep it short and simple. Again, a beautiful Wednesday, Yes, beautiful Wednesday ka, Francis. Ano ba yung mga pawindang-windang dyan sa iyong leeg na mga malalaking mga perlas na yan? O ano ba yan? Mga bato ng jadeite. Okay. Hindi yata to jade ka, Francis. Okay. Now anyway, Bibs, ikaw ba isang ngayon dito sa mga mungkahi ng ilang mga grupo, ng ilang mga konserbatibong sektor ng ating lipunan na hihilingin sa ating Commission on Elections na sana daw magpatupad na maaga ng gun ban, total gun ban? Alam mo, pinag-iisipan natin yan ka, Francis, o pinag-iisipan yan ng Commission on Elections kasi kung mapapansin mo, filing pa lang ng Certificates of Candidacy ay talaga namang merong isang mayor na binarel. So talagang napag-iisipan ngayon na ano ba yung mga measures para maiwasan itong mga election-related violence. At isa dyan, itong pag-i-implement ng gun ban ng mas maaga. Alam mo, talagang kung ako ang tatanungin mo, 101% akong sang-ayon dyan. Kasi ikangay critical na ng lipunang ginagalawan natin sa ngayon, if I may say. Kasi lahat halos araw-araw laman na ng ating mga pahayagan ng mga karahasan katulad niyan, binaril. Isipin mo, pati mga law enforcement natin, mga pulis, binabaril, talagang sinisigurong patay. Itong mga riding in tandem na ito, nako grabe, paano pa?
Totoo Paano yan. pa kung talagang meron ng nandiyan na yung mainit na election na dito sa ating lipunan, baka mas lalong tumaas ang krimen. Oo, tsaka siguro maganda rin na i-increase yung presence itong ating law enforcers. Yan. Lalong-lalo na dito sa mga tinatawag na election hotspots, yung mga Yan. areas na madalas mayroong insidente ng violence kapag ganitong election period. Kasi kung matatandaan natin, yung isa sa mga pinakamalalaking election-related violence, yung Maguindanao Massacre, nangyari din yan. Itong period ng filing ng Certificate of Candidacy. Exactly. Exactly. Kaya nga sana nga magpalabas kagad ng maagang notisya ang ating Commission on Elections hinggil sa panukalang total gun ban as early as this time sa panahon ng filing ng kanilang mga Certificate of Candidacy. Okay, tuloy-tuloy na tayo. 6 minutos. 30 na makalipas ang alas 6. Bebs. Yes, narito na po ang ating mga tampok na balita para sa araw na ito. Unang-una sa hanay ng balitaan dito sa Radyo Vision. Public satisfaction at performance ratings ng gobyerno tumaas sa ikatlong bahagi ng taon. Pangulong Noynoy Aquino III muling nanawagan sa Kongreso na ipasa na ang panukalang Bangsamoro Basic Law. Palasyo, tiniyak na hindi mapapabayaan ang mga ahensya ng pamahalaan matapos magbitiw sa pwesto ang mga pinunong tatakbo sa eleksyon 2016. Senador Bongbong Marcos naghain na ng kanyang Certificate of Candidacy para tumakbo bilang presidente sa eleksyon 2016. At Davao City Mayor Rodrigo Duterte muling iginiit na hindi siya tatakbo sa pagkapangulo sa 2016 presidential elections. Siksik at mainit ang mga balita kaya tutok na kasabay ng inyong almusal dito sa Radyo Vision Media ng Bayan. Maraming salamat, Francis at Vivian. At ngayong aking karawan, papauna ko lang muna ang aking pasasalamat sa aking Radyo Vision family, sa PTV4 family at syempre unang-una sa lahat sa ating poong may kapal at sa aking pamilya na walang sawang umaakay sa akin sa nakalipas na 2 dekada. Ayan, simulan na natin ang ating balitaan sa pamamagitan ng magandang balitang ito. Tumaas ang public satisfaction at performance rating ng gobyerno sa ikatlong taon. Ito ay batay sa resulta ng survey na isinagawa ng Social Weather Stations. Balitaan mo kami, Elena Luna. Ikinatuwa ng Malacanang ang pagtaas ng satisfaction rating ng Administrasyong Aquino. Batay sa pinakahuling survey ng Social Weather Stations, 6 sa 10 Pilipino ay natutuwa sa pamahalaang Aquino. Naitala ang 59% na satisfaction kumpara sa sinundang survey noong Hunyo na 55%. Pinapasalamatan natin ang ating mga boss sa pagpapahayag ng kanilang patuloy na kumpiyansa at pagtitiwala kay Pangulong Aquino at sa gabinete. Sa kabuuan, lumalabas sa pagsusuri ng SWS na ang Pangulo at ang administrasyon ang nakapagtamo ng pinakamataas na net satisfaction rating on average kung iahambing dun sa mga nakaraang administrasyon. At para dito ay taos-puso kami nagpapasalamat. Lumalabas sa net satisfaction na nakakuha ang administrasyon ng positive 37. Mas mataas ng 6 points ang third quarter survey na ito kumpara sa net satisfaction rating noong Hunyo ng positive 31. Sa aming palagay, ito ay pagpapahiwatig ng paniniwala ng ating mga kababayan sa tamang direksyon na tinatahak ng ating pamahalaan at ito yung mga patakaran ng daang matuwid na naglalayong matamo ng bansa ang yung pag-unlad ng ating ekonomiya na magiging inclusive at makatwiran at yung mapanatili o maipagpatuloy ang mataas na antas ng pag-unlad para makasama ang ating bansa
sa mga tinatawag na high-income countries. Ayon kay Presidential Spokesperson Edwin Lacerda, sinusundan ng survey na ito ang mga positibong balita tungkol sa Pilipinas bunga ng mga ipinatutupad na reforma. Kabilang dito ang Global Competitiveness Report ng World Economic Forum at Worldwide Governance Indicators Report ng World Bank. Ipinaalala ni Secretary Lacerda na referendum ng daang matuwid ang 2016 elections. Ang susunod na halalan aniya ang magiging pagkakataon para piliin ng mga botante kung magpapatuloy ang daang matuwid o kung babalik sa sistema. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna. Muli namang nanawagan si Pangulong Aquino sa Kongreso na ipasa na ang panukalang Bangsamoro Basic Law. Ayon sa Pangulo, mahalagang instrumento ang BBL para sa kapayapaan at tuluyang pag-unlad ng bansa. Nagbabalik si Elena Luna. Muling nanawagan si Pangulong Aquino sa pagpasa ng Kongreso ng panukalang Bangsamoro Basic Law. Ginawa ito ng Pangulo sa pagpapakilala ng mga kandidatong senador ng koalisyon ng Daang Matuwid. Ayon sa Pangulo, importanteng panukala ito na ang tanging layunin ay makasabay sa pag-akbang sa maraming Pilipino ang mga nasa Muslim Mindanao. Pag di naipasa ang BBL, ipagpapatuloy na natin ang siklo ng Hinduan. Tuloy lang na maglulugmok ang mga kapatid natin sa dulong at patutunayan na natin ang mga pagkukulang ng ARP. Kung saan kahit isa lang ang maling mailagay sa pwesto ay apektado na ang kinabukasan ng lahat. Noong isang linggo, nag-adjourn ng Senado at Kamara nang hindi pa naipapasa ang BBL. Balik sesyon ng mga mambabatas sa November 3. Sa harap ng mga kandidato ng koalisyon ng Daang Matuwid, binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng BBL. Ang pinagbago po ng BBL, may tumatayong tao na ibig sabihin, ibigay mo lang sa akin ang lahat ng pagkakataon. Bigyan po, ibigay mo lang sa akin ang lahat ng pagkakataon. Ngayon po ay sinasabing, bigyan mo ng pagkakataong may parating ang tinig ng lahat. Sa itinuturak natin, ang mamumuno talagang naglilingkod. Ang kanilang mga hangarin naman ipinaparating sa pamamagitan ng kanilang mga kinatawan. Malayong-malayo ito sa kinagista nating sitwasyon kung saan may warlord na nagdidikta sa kapalaran ng nakakaraan. Samantalang pinagtutuunan lang niya ng pansin ang pagunlad ng kanyang angkan o trip. Sa BBL sa simula ang punto ay asikasuhin ang lahat. Ang mga nasasakupan naman may pantay na karapatan at sariling boses. Ang Chief Minister ang tagapagtupad ng pag-aasikaso sa kanila. At dahil kasama ang taong bayan sa sistema ng pamamahala, nababalik ang sistema kung saan may natin sa pwera, di ba't mas magandang sitwasyon po ito. Naging pagkakataon din ang pagtitipon sa headquarters ng Liberal Party para pasaringan ang mga patuloy na tumututol sa BBL. Balita ko nga, merong pumirit na wala na raw pag-asang pumasa ang BBL. Sa totoo lang, wala namang siyang iminumukahing mas maganda. At sa pakiwaring kung ako ay wala sa talagang iminumukahing iba. Period. Ang gusto niya lang ay bumotra sa ating mga sinusulong. Sa tingin ko, mali ang pagkakaintindi niya sa ibig sabihin ng lingkod bayan. Nauna nang nagpahayag sina Senate President Franklin Drilon at House Speaker Sonny Belmonte na sa December 16 ang deadline ng pagpasa ng BBL. Sinabi ito ng liderato ng Senado at Kamara bago mag-recess ang Kongreso. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna. Kaugnay niyan, naglabas ng joint statement ang mga leader ng Moro Islamic Liberation Front at Moro National Liberation Front upang magbigay suporta sa pagpasa ng Bangsamoro Basic. Ayon kay MILF Chair Murad Ibrahim, ang nasabing pulong ay para mapagtibay ang kooperasyon sa dalawang panig upang makamit ang ganap na pagpapatupad ng BBL. Aniya, hindi katanggap-tanggap para sa mga Bangsamoro ang isang diluted version ng panukala. Sinabi naman ni Muslim Ensema, pinuno ng tinaguriang Council of 15 ng MNLF na ang pagsasama ng dalawang grupo ay nangangahulugang may pareho itong layunin na para sa ikabubuti ng mga Bangsamoro at iba pang mga naninirahan sa Mindanao. Samantala, tiniyak ng palasyo na hindi mapapabayaan ang ilang mga ahensya ng gobyerno matapos magbitiw sa pwesto ang mga pinuno nito bilang paghahanda sa kanilang pagtakbo sa 2016 national elections. Ipiniliwanag naman ni PCOO Secretary Sonny Coloma na may sapat pang panahon para maipakilala at maipakita nila sa mga mamamayan
kakayahan ng mga administration candidates. Balitaan mo kami, Rocky Ignacio. Wala pang nahihirang si Pangulo Aquino ng mga kapalit sa pwesto ng mga nagsipagbitiw ng miyembro ng gabinete. Sinabi ni Presidential Communications Secretary Sunny Coloma, wala namang magiging problema kahit pa nabakante ang pwesto dahil may mga senior official ang mga ehensyang ito para sila mga siwa pansamantala sa naiwang trabaho. Kabilang sa mga bakanteng pwesto ngayon ay ang MMDA, Department of Justice at TESDA matapos magsipagbitiw ang mga pinuno nito para tumakbo sa eleksyon 2016. Ng ating palaging pinupunto ay yung patuloy na daloy ng serbisyo publiko. Wala namang nagiging pagkaantala sa pagganap ng mga ahensyang yan o kagawaran na yan sa kanilang tungkulin. Nariyan naman sa pwesto ang mga officials katulad ng mga undersecretary at sinaalang-alang naman itong transition period na ito upang tiyakin na walang disruption in essential public services. Habang nagtatalakayan tayo ngayon ay wala pang hinihirang na kapalit ang mga nabanggit. Samantala, may sapat na panahon ang mga kandidato na ipaliwanag ang kani-kanilang mga kakayahan sa pagtakbo sa serbisyo publiko. Sinabi ito ni Coloma dahil ilan sa mga senatorial slate ng Administration Coalition ay hindi umano gaanong kilala ng publiko. Paliwanag ni Coloma, ang pagpili ng coalition ay batay sa kakayahan para sa isang partikular na sektor. Ang batayan sa pagpili ng mga kandidato ng coalition ay kung sino ang may sapat na kakayahan at sapat na track record sa pagsisilbi, sa pagiging lingkod. At ito ang sinaalang-alang sa pagpili sa kanila. Hindi pa naman nag-uumpisa ang kampanya. Mahaba pa ang panahon bago idaos ang eleksyon. At magkakaroon naman ng sapat na pagkakataon na maipakilala at maipakita nila sa mga mamamayan kung anong kanilang kakayahan. Kinilala naman ng Palasyo ang plano ni dating MMDA Chairman Francis Tolentino sa 2016. Kaugnay ng report na posibleng maghain pa rin ito ng Certificate of Candidacy anumang araw. Nauna na umatras si Tolentino sa daang matuwid coalition sa harap ng kontrobersya sa Laguna. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio. Sa usaping politika pa rin, naghain na si Senador Bongbong Marcos ng kanyang kandidatura para tumakbo bilang vice-presidente sa susunod na taon. Balitaan mo kami, Ria Fernandez. Muling nagkagulo sa loob ng punong tanggapan ng COMELEC nang maghain ng Certificate of Candidacy sa pagka-vice-presidente si Senador Bongbong Marcos. Kasama ng senador sa kanyang paghahain ang asawang si Attorney Liza, habang naghihintay naman sa labas ang kanyang ina na si dating First Lady at ngayon Ilocos Norte Representative Imelda Marcos. Kapay pa lang, nandito na kayo lahat. I hold it as a good sign. Naniniwala rin si Marcos na may dalang swerte sa kanyang pagtakbo ang pagiging ikapito sa mga nagsumite ng COC para sa posisyong pangalawang Pangulo. Diyan pa rin yung aming number ng 7 para sa aming mga Marcos. So, I think that is a Naghain din ng COC sa pagkasenador ang pinsan ni Marcos na si late Representative Martin Romualdez. Gusto ko magsilbi na magpakita din ng malakas, hindi lang po sa Tacloban, hindi lang sa Leyte, hindi lang sa Region 8, pero sa buong Pilipinas. Nag-aasam din ng pwesto sa Senado ang kongresistang si Samuel Pagdilaw, dala ang slogan na kay Sir Chief, Safe Ka. A candidate for Senate with a platform that represents peace and order, anti-crime, anti-terrorism, and all those that are threats to our peace, our tranquility, and our stability as a nation. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ria Fernandez. Yan na po muna ang ating para sa sandaling ito. Balik na muna sa inyo, Francis at Vivian. Maraming salamat, birthday girl, Ara Perez. 19 minutos na 49 segundos makalipas ang alas 6. Bebs, pakibuksan mo na yung ating aparador ng message center. Go! Yes, good day and pababatiin ko lang po ng happy birthday si Miss Ara Perez na baby namin galing sa My Sweet Mo at sa pinsan mong si Rose Lim ng Angeles City. Good day and po, happy listening to Antoniano family sa Barangay Abihod, Katiil, Davao Oriental. Good day and Radyo Vision, sir, ma'am. Pakigreet po yung Contioso family
Akaaak at Liray family mula sa Cabadbaran City. Hi sir, ma'am, pabati naman po kami dito sa Tabaco, Albay, Bicol, especially kay Marianas. Thanks, it's me, Grace Marianas ng Bicol, Albay. Okay, good morning po Ma'am Vivian at Ka Francis. Pakibati naman po sa mga friends ko sa mga 4Ps, FDS po natin ngayon. Thanks po, Ignacio ng Barangay Cagsalawsaw. Good morning po sa inyong dalawa. Talagang hindi ko maalis sa akin na paggising ko sa umaga, kayo na ang gusto kong marinig sa hapagkapihan. Advance happy birthday sa anak kong si John Philip Daita at pagbati mula kay Papa Salvador Daita Jr. na taga San Juan, Bacon, Sorsogon. Sir Francis, Ma'am Vivian, happy birthday to Ara. Ilang taon ka na ngayon? From Erwin Cebu ng San George, Samar. Oy, alam kong ilang years old na si Ara. Okay, tuloy-tuloy na muna tayo mga kaibigan. 21 minutos, 21 segundos makalipas ang alas 6 sa unang sigwada ng ating Provincial Roundup. Bayan Patrol Report. Unahin na natin ang ulat mula sa Tandag. Nariyan si Greg Tataro Jr. Greg, magandang umaga. Konektado ka. Yes, good morning. Sa kabila ng may kalayuan pa ang national at local elections, aminado kapwa ang PNP at AFP sa Surigao del Sur na may inisyal man natukoy na mga hotspots o kung hindi man ay areas of immediate concerns. Hindi na tila kakambal na ng lalawigan ang nananatiling suliraning pang-insurhensya higit 40 taon na ang nakakaraan. Patunay dito ngayon ang punot-dulo ng halos 3,000 mga evacuees na nananatili sa Surigao del Sur Sports Center simula pa noong Setyembre 1. Ngayon man, sa panig ni PNP Provincial Director Police Senior Superintendent Narciso Verdadero, ay ayaw nitong ma-preempt ang final na listahan tungkol sa bagay na ito, kaya tumanggi munang ilagtad. Si 402nd Brigade Commander Colonel Isidro Purisima naman ay may pauna ng mga lugar na karaniwan anyang napapabilang sa talagang may problema lalo pagdating sa panahon ng halalan. Tukoy sa bandang Hilaga, sentro at timog bahagi ng probinsya, kabilang na ang tanyag na Andak Valley na siyang karaniwang pinanggagalingan ng mga evacuees. Samantala, kapwa rin nagkomento sa magkahiwalay na panayam ang dalawang opisyal tungkol sa permit to campaign fee ng MPA na lagi nilang kalakaran tuwing may darating na halalan, bagay na dapat nang masugpo. Para sa Radio Visual, ito si Greg Tataro Jr., DXJS Tandag Media ng Bayan. Maraming salamat, Greg Tataro Jr. Okay, puntahan na natin ang radyo ng Bayan Agos sa lalawigan ng La Union with Charity Prianes. Charity na Imbagabigat, konektado ka. Na Imbagabigat, 24 na establishmento dito sa lalawigan ng La Union ang inaasang mabibigyan ng TTI Certified Establishment Seal dahil sa patuloy na pagiging katuwang ng Department of Trade and Industry sa pagpapalaganap ng karapatan ng mga mamimili at iba pang consumer advocacy. Ito ang pinahayag ni DTI Provincial Director Daria Mingaracal sa panayam ng Radyo ng Bayan. Ayon sa opisyal, nakatakdang awarding sa October 27 ng taong kasalukuyan kung saan bahagi pa rin ito ng ipinagdiriwang ngayong buwan na Oktubre na National Consumers Welfare Month na may temang Consumer Protection in the ASEAN Economic Community. Layunin ng naturang aktibidad na tularan ng iba pang establishmento ang mga negosyante nagpapatupad ng fair trade laws dahil dito makatitiyak na hindi maloloko ang mga mamimili dahil batid na sumusunod ang mga ito sa alituntunin ng DTI. Samantala, nakatakda rin kagawaran ng orientation seminars para sa mga micro, small and medium enterprises at sa publiko upang lubos na makaan ang pagkakaroon ng free economy, free flow of goods and services ang mga bansang kasapi ng Association of Southeast Asian Nations. Dahil dito pinaigting ang pagtutok ng DTI para sa pagpapaunlad ng mga produkto sa pamamagitan ng pagpapatupad ng shared service facility at product development seminars para higit na dikkat at competitive sa world market ang mga produkto mula sa lalawigan.
Para sa Radyo Vision, ito po si Charity Frianeza, La Union, Media ng Bayan. Maraming salamat, Charity Frianeza. Yan ang sinasabi natin na siguro sa puntong ito ay kinakailangan maging alertong-alerto ang Department of Trade and Industry na yung mga hindi na mga SRPs sa mga lalo na itong mga Noche Buena items, babes. Yes, diba? oo. Kailangan din maging vigilant nitong ating mga kababayan. No? At ngayon pa lang ina-announce na po ng Department of Trade and Industry na aasahan na posibleng bumaba pa itong presyo ng mga produktong pang Noche Buena tulad na lamang ng pasta, yung mga spaghetti, yung mga macaroni at iba pang mga produkto dahil dito sa pagbaba ng tulad ng pandesal, dahil dito sa pagbaba ng presyo ng trigo na umabot sa 20%. Right, oo. Kaya nga, kung kayo naman ay makakasumpong ng mga overpricing, i-report agad sa DTI. Go! Okay. So, puntahan na natin ang ating kasama mula sa Batanes. Nariyan si SP Argonza. SP, magandang umaga. Konektado. Magandang umaga. Forum with Partners ang isinagawa ng DepEd Batanes sa kanilang maituturing na katuwang sa Adapt a School program. Dinaluhan ito ng mahigit 6 na po katao mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, mula sa pribadong sektor, local government units at principal ng iba't ibang eskwelahan sa high school dito sa Batanes. Matapos ipaliwanag ni Acting Schools Division Superintendent Wivina B. Gonzales kung ano itong programa ng DepEd Batanes, na Adapt a School program ang hikayatin ang bawat isa na tumulong sa kanila para sa edukasyon ng mga bata. Inamin din ni Gonzales na hindi kakayanin ng DepEd lamang ang lahat ng pangangailangan sa edukasyon ng mga bata, lalo na at ipatutupad na sa susunod na taon ang senior high school. Nangako naman ang ng DepEd sa edukasyon ng mga bata, lalo na ang mga may negosyo dito sa Batanes, na kahit sa kanilang kaunting kakayahan ay magbibigay sila ng tulong, lalo na sa paggawa ng karagdagang classrooms at mga kakailanganin sa pagtuturo sa mga papasok sa senior high school. Bukod sa local government units, nangako rin ang 2 kolehiyo dito sa Batanes na makipagtulungan sila sa mga pangangailangan ng iba't ibang high school. Para sa Radyo Vision, SP Argonza ng DWBT Batanes, Media ng Bayan. Maraming salamat, SP Argonza. Okay, maraming nagtatanong. Ano daw ba ang lagay ng panahon? Tingnan mo nga yan, dito babe. nga may nag-text sa atin, makulimlim at umaambon daw ang umaga doon sa Calbayog City mula kay Alex. Paano naman kaya sa ibang bahagi ng ating bansa? Malalaman po natin mula sa si Amor Da Rosa, live mula sa Pag-asa DOST. Amor, good morning. Good morning, Vivian at Ka Francis. Narito na po ang latest sa lagay ng ating panahon. Northeast monsoon o hanging amihan ang makakaapekto dito sa ating bansa bilang dominant weather system. Ngayon, alamin po natin ano nga ba ang Northeast monsoon. So ito po isang weather system na binubuo ng northeasterly winds na may katangian na pagiging cold and dry. Nagmumula po ito sa mainland China or Siberia at kadalasan po yung nag-uumpisa yung pang-iral po nito sa ating Philippine Area of Responsibility by 1st or 2nd week of October, habang yung peak naman po nito ay tuwing Enero o kaya naman ay Pebrero. Bukod po sa bahagyang paglamig ng ating panahon, maaari pong magdala ito ng may hinang pag-ulan sa mga affected areas. At para nga po sa araw nito, dahil nga po dito sa makakaranas ng maulap na kalangitan na may kasamang may hinang pag-ulan. Dito po yan sa may Cordillera at ganoon din sa Ilocos Region. Habang may hina hanggang sa katamtamang pag-ulan at mga pulupulong pagkidlat pagkulog naman ang posibleng maranasan dito yan sa may Cagayan Valley. Ganoon din sa Bicol Region, probinsya po ng Aurora at ng Quezon at maging dito po yan sa bahagi ng Samar. At para naman sa Metro Manila at sa natitirang bahagi pa po ng ating bansa, makakaranas naman tayo ng maaliwala sa panahon maliban na lamang sa chances pa rin ng pagkakaroon ng mga pulupulong pagkidlat pagkulog, lalong-lalo na po yan pagsapit ng hapon o kaya naman ay sa gabi. Sa lagay naman ng ating mga karagatan, nakataas po ngayon ang gale warning ng Pag-asa. Dito yan sa seaboards ng Northern Luzon at ganoon din dito sa eastern seaboard ng Central Luzon. Sabihin po nito dahil po sa amihan, makakaranas po dito ng maalon hanggang sa napakaalong kondisyon ng karagatan, kaya hindi pa rin po pwedeng pumalaot o maglayag ang maliliit na sasakyang pandagat.
At sa labas naman ng ating Philippine Area of Responsibility, patuloy po natin binabantayan ng isang bagyo na mula po sa pagiging tropical depression ay lalo pang lumakas sa pagiging isang tropical storm, kaya meron na po yung international name na Kopu. Huli po yung namataan sa line 1,675 kilometers silangang bahagi ng Luzon at taglay po nito ang lakas ng hangin na abot ng 65 kilometers per hour at pabugso nga abot naman ng 80 kilometers per hour. Inaasahan po natin ang bagyong Kopu ay kikilos pakanluran sa bilis po ito na 20 kilometers per hour at ayon naman kay Pag-asa Weather Forecaster Samuel Duran, posible po yung pumasok ating area of responsibility ngayong araw at dahil nga po sa direksyon nito napakanluran, malaki po ang tsansa na ito ay maglandfall o tumama dito yan sa may extreme northern Luzon o kaya naman dito sa may northern Luzon. Kaya patuloy po natin yung babantayan sa mga susunod na oras. Ang Kopu ay pangalan ng bagyo na kinontribute ng Japan. Ang ibig sabihin ay crater or cup. And once na pumasok po ito ng ating boundary within the day, tatawagin po natin ito sa local name na bagyo yung Lando. So yan pong ika-12 bagyo na papasok ng ating PAR this 2015. At dahil may bagyo tayong binabantayan ngayon, mas kinakailangang maging updated. Kaya handog namin sa inyo ang Panahon TV mobile app. Ngayon pwede na po kayong kumuha ng weather updates from Panahon TV anytime, anywhere. Pwede niyo po yung i-download, Play on iOS for free. Ano pang iniintay nyo? Download na! At bago pa ako magpaalam, mabati lang po muna ako kay Ara Perez. Happy birthday sa iyo, Ara, and enjoy your day. At yan ang latest sa lagay ng ating panahon para sa Radyo Vision. Ako po si Amor La Rosa mula dito sa Pag-asa DOST Media ng Bayan. Maraming salamat, Amor La Rosa. Tuloy-tuloy na tayo sa ikalawang bahagdan ng ating Wednesday edition, Babes, yung palitan ng barya ay ng piso. Ng piso kontra dolyar. Narito na po atin sa atin ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Patuloy po ang paghina ng dolyar kontra piso sa palitang 45 pesos and 87 centavos, Japanese yen 0.38 centavos, UK pound 70 pesos and 37 centavos, Canadian dollar 35 pesos and 20 centavos, Australian dollar 33 pesos and 81 centavos, Real 12 pesos and 24 centavos, Dinar 121 pesos and 90 centavos, at Euro 52 pesos and 13 centavos. Ang palitan pong yan ay hatid sa atin ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Salamat po. Bebs, may mga pahabol na mensahe pa ba dyan tayo? Para sa bago tayo tuluyang magpakawala pa ng ilang mahalagang paglilingkod na pambayan. Okay, good morning po, Ka Francis. At Ma'am Vivienne, ang gwapo niyo po pala, Ka Francis. Very good! Hindi halata na may edad ka na, sabi. At si ganon ha. Mukhang dinugtong mo na lang yata yun. Nakalagay talaga. Okay, sige. Ako po, si May Albay, maraming salamat. Thank you very much. At bumabate kay Ara Perez. Good morning, ma'am and sir. Kamusta po kayo? Pabati naman po ako ng happy birthday sa hipag kong si Ate Rose Ann Araza ng Barangay Bublaran, Sumaraga, Samar, mula kay Jocelyn Araza ng Barangay Kabatuan, Calbayog City. Okay, magbabalik ang Radyo Vision makalipas ang ilang paalala mula pa rin sa inyong himpilan. Minutos na 45 segundos. Makalipas ang alas 6. Alam mo, Vips, masyado ako nataranta kahapon. Ang sinusubaybayan ko yung mga nagpa-file ng kanila mga Certificate of Candidacy. Ano mo, ang tagal-tagal ko nang sumusubaybay sa mga electoral processes natin sa buong bansa, national and local.
Ngayon lang ako nakarinig na napakarami ng kinausap ni God. Oo nga, marami nagkiklaim siya daw nagwawalis, kinausap ni God na tumakbo ka. Kaya tumakbo naman siya sa Comelec. Okay. Merong isa naman doon, tinanong daw niya si God kung dapat daw na siya tumakbo rin. Hindi lang sinabi ni God kung saan sila tatakbo. Ayun na nga. Nakadyan lang pala sa circle. Nagtakbuhan kaagad sa Comelec at nag-file ng certificate. May alien pa. Oo. At saka, grabe ka, Francis, yung mga kanilang mga pangako. Meron isa nangako na ililegalize daw yung 4 seasons dito sa Pilipinas. Winter, spring, autumn, and fall. Ba talaga naman? Nakita mo? Oo, nakita rin natin yan. Nako, siguro magandang pagkakataon para sa ating mga botante na talagang hihimay. 30 mahigit na ang nakatala sa pagkapangulo. Candidacy. At madadagdagan pa dahil second day pa lang kahapon. Meron pa pong 3 araw para isumite ang inyong COC. So, inaasahan na madadagdagan pa to yung mga kakandidato sa pagkapangulo. Pero please lang mga kababayan, mga kaibigan, kahit na ano pang ikangay kaanyuhan, kahit na ano pang mga bigkas ang kanilang sinasabi na sila'y karapat-dapat na maglingkod sa bayan at tatakbo bilang mga pangulo, huwag natin silang husgahan. Yan din ang pakiusap ng ating Commission on Election, huwag natin silang husgahan. Let us not judge them sa kanilang kanyuhan at yung mga dating nila ron. Hayaan natin sila. Total, may process ang Comelec dyan, hindi ba, Babes? Oo, kasi yung iba, lalo na yung mga netizens, talagang tinatag na agad itong mga nagpa-file ng COCs na yung iba sa kanila na nuisance candidate agad, Pero ayon nga, meron pang mga nagsasabi na bakit pag mag-a-apply ka ng trabaho, apakadaming qualifications. Trabaho lang yun. Ito, pagkapangulo ng isang buong bansa ang pinag-uusapan, pero ang qualifications daw ay mas kaunti lamang. Tulad na lamang kailangan natural born citizen, at least 40 years old. Residence ka ng ganun lamang kaliit o yung requirements, Pero ayon nga sa ating Commission on Elections, kasi yung ating konstitusyon, sinisiguro na pantay-pantay. Hindi kailangan na college ka, Francis, kailangan marunong lamang magbasa at magsulat. Ayun. Pero yung isa din dyan, gustong-gusto ko rin na narinig yung kanyang pangako na siya daw ang pinakamayaman, trilyon piso ang kanyang pera at babayaran niya ang utang ng Pilipinas. Ay, maganda yan. Maganda yan. Ay, biro mo, di wala nang utang yung ating mga chikitings, yung mga darating na henerasyon. At yung isa pa na nagsasabi na kapag siya ang nanalo, gegerahin niya ang China para makuha lahat yung mga kinakamkam na lupain. Hindi ako kasama dyan, ha? Ayaw. Gera na yung pinag-uusapan, Alam mo, mahirap yung maging marahas, Bebs. Huwag ganon. Okay, puntahan na natin ulit, Bebs. Yes, balikan po natin ang ating kasama, Perez, para sa karagdagang mga balita. Maraming salamat, Francis at Vivian. Iginiit ng tanggapan ng Ombudsman na walang kinalaman sa politika ang pagsasampa ng kasong graft kina Vice President Jejomar Binay at sa anak nitong si Makati City Mayor Junjun Binay at 23 iba pa. Ayon kay Ombudsman spokesperson and Field Investigation Office Acting Director Maria Janina Hidalgo, ang resulta ng investigasyon ay hindi minadali at hindi rin itinaon sa pagsisimula ng election season. Giit pa nito, ginagawa lamang ng kanilang tanggapan ng kanilang mandato sa bansa. Itinanggi naman ng Malacanang ang akusasyon ng kampo ni Vice President Jejomar Binay na hinaharas umano ng palasyo ang kanilang pamilya sa tulong ng Ombudsman. Sunod ng pag-uutos ng Ombudsman na sampahan ng kasong graft, malversation at falsification of public documents sa Sandigan Bayan si Binay at anak niyang si Makati City Mayor Junjun Binay. Ayon kay Presidential Communications Secretary Sonny Coloma, sumusunod sa batas ang administrasyon. The Office of the Ombudsman is an independent constitutional body over which the executive branch has neither authority nor jurisdiction. This administration has always adhered to the rule of law, and it is best that those involved address the case or cases they face before the appropriate forum. Muli namang
namang iginiit ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte na hindi siya tatakbo sa pagkapangulo sa 2016 national elections. Kasunod nito, humingi siya ng tawad sa kanyang mga taga-suporta at sana'y maintindihan ang kanyang desisyon. Animoy tinuldukan na ni Duterte ang lumabas na iba't ibang espekulasyon sa mga nakalipas na buwan matapos niyang ihayag na hindi nga siya tatakbo sa pagkapangulo sa 2016 elections. Sa kanyang sulat sa kanyang mga kaibigan at kapwa Davaoeños, binigyan din nito na wala siyang ambisyon tumakbo sa pinakamataas na posisyon sa gobyerno. Kinumpirma naman mismo ni Senador Miriam Defensor Santiago na tatakbo siya sa pagkapangulo sa 2016 elections. Nakatakda namang maghain ng senadora ng kanyang Certificate of Candidacy sa Biyernes. Balitaan mo kami, Jade Miguel. Dadagdag sa mga mabibigat na pangalang tatakbo sa susunod na halalan sa pagkapangulo si Senador Miriam Defensor Santiago. Kinumpirma ng senadora na nakatakda siyang kanyang Certificate of Candidacy sa Biyernes. Possibly Friday because it's always such a circus there during the date for filing certificates. 100% sure na po kayo na you will be running for president? Well, unless I get struck by another bout of cancer, but it doesn't happen that often. Magkakaroon din daw siya ng senatorial candidate, ngunit hindi muna niya sinabi kung sino o sino-sino ang mga ito. Nagbigay naman siya ng pahapyaw na ang kanyang magiging katandem ay isang lalaki at nag-anunsyo na raw ito ng kanyang kandidatura sa pagka-vice-presidente. Ayon sa senadora, tatakbo siya sa ilalim ng kanyang partido, ang People's Reform Party, at pagbibigyan niya ang kahilingan ng publiko na tumakbo sa pinakamataas na posisyon sa bansa. Judging by the response, I probably would do that because it seems to me like I will disappoint a lot of people. Para sa Telebisyon ng Bayan, Jade Miguel. Yan na po mga balita ang aming nakalap. Nagpapasalamat muna ako sa aking lola kanina na siya si Lola Maisita at ang aking pinsan, mga uncles at aunties at mga kaibigan ko at si Binibining Amor La Rosa sa pagbati kanina. Sana'y nabigyan namin kayo ng maganda at masayang simula ngayong araw ng Miyerkules. Ako po si Ara Perez. Balik na sa inyo, Francis at Vivian. Maraming salamat, Ara Perez. Okay, sa pagkakataong ito, matutugunan na siguro yung marami at malilikot na katanungan ng ating mga kababayan, ng ating electorate, at maging tayo rito sa Radyo Vision sapagkat nakakawing na sa ating komunikasyon, Vibs. Yes, kapiling po natin sa ating linya ng ang isa pong batikang election lawyer, si Attorney Romulo Macalintal. Magandang umaga, Attorney. Good morning, Attorney Mac. Hello, good morning, good morning. Francis po at Vivian. Ay, Francis and Vivian, magandang umaga sa inyo. Ay, salamat po at napaunlakan nyo ang ating Radyo Vision kasi marami pong malilikot na tanong na gusto namin sanang mula sa isang luminaryong katulad nyo ang magbigay ng kaliwanagan. Una sa lahat, siguro, Attorney Mac, yung sistema o yung proseso ng para maideklarang isang nuisance candidate at ang isang legitimate candidate lalo na sa pampanguluhan. Paano po ba ang proseso nito, Attorney Mac? Well, dapat may naghahain ng petition for disqualification candidate na para pagtibayin na iyang nasabing kandidato ay wala namang hangaring na talagang kumandidato kundi nais lamang niyang manggulo o gawing katawa-tawa ang ating halalan. Kaya maaaring ang COMELEC on its own, maaari sila ang mismo ang mag-disqualify kagad o tanggalin sa listahan ang nasabing mga nuisance candidates. At yan sa pamamagitan ng isang resolution na gagawin ng COMELEC sa lalong madaling panahon. Ayun, kinakailangan pala. So, Attorney, pwede pong mag-file ng petition at pwede rin ang COMELEC on its own na i-disqualify kahit walang nagfa-file ng petition against po doon sa nag-file ng COC. Yes, kahit na walang petition ng COMELEC, makikita naman nila sa COC at saka yung mga sinasabing plataforma ng kandidato. Yan naman ay mabibigyan agad pansin ng ating Commission on Elections. At siguro sabi ko nga sa ating mga kaibigan sa media, huwag yan natin pansinin masyado yung mga talagang nuisance. Alam naman din natin, kawawa din naman sila. At ang iba parang wala sa wastong pag-iisip, diba? So, siguro hindi na masyadong binibigyan ng pansin yan.
para sa mga susunod na mga halalan ay hindi na sila nagkakaroon ng ganyan. Siguro, Attorney Mac, medyo napakagaan yata ng mga kwalifikasyon para sa pagtakbo ng isang nagnanais maging Pangulo. Kahit na magaan ang kwalifikasyon, kahit mabigat ang qualification, naghahain pa rin ng mga yan. Ano? So, hindi yung qualification, kundi siguro yung mga panuntunan ng COMELEC, kung kita lang talaga nuisance, ay hindi na dapat tinatanggap ng ganyan. Ano? Yun. Kasi tanggap lang kasi ng tanggap dyan, at yan naman ay ministerial duty. Ang mag-decide kasi niya na yung COMELEC NBAC, pero sinabi naman ng COMELEC NBAC na gagawa na agad ng paraan yan. At saka sa bagay, bahagi naman talaga ng TMOC yan. At saka nagiging comic relief. Very serious undertaking. Kaya hindi naman natin masasabi na dapat nang gumawa ng masyadong stricto na panuntunan dahil lamang sa mga nuisance candidates. Yes. Pero attorney, pwede po ba yun gawin ng COMELEC na itanggihan ang pagtanggap po sa isang halimbawa nag-file ng Certificate of Candidacy? Hindi naman tinatanggihan yan eh. Talagang lahat, parang application for employment yan na tinatanggap management pero hindi ibig itanggap na. At yan ay nagkakaroon pa ng evaluation. Opo. So, siguro naman ang COMELEC ay magagawa agad ng proper evaluation ng bagay na yan. So, pag nag-file po ng COC, hindi ka pa official candidate, hindi ka pa mag-a-appear yung pangalan mo sa balota. Hindi pa kasi gagawa pa ng resolution ng COMELEC na nagsasabi kung talagang sila ay nasa certified list of official candidates na ilalabas ng Commission on Elections. Opo. Pero alam natin, Vips, no, napakagastos itong aspeto ng pagkapangpanguluan at pangalawang pangulo dahil national yan, nationwide ang campaign yan. So, diyan po ba hindi na tinitignan ng COMELEC muna sa unang pag-a-apply pa lang na kung may kakayahan kang gumastos at gumawa ng national campaigning? Hindi naman natin tinitignan yan, no, kasi sa ating batas kasi walang property requirement. Ano? Ayun. Baka kasi magkaroon ng constitutional issue on property requirement. Siguro dapat magkaroon talaga ng pagbabago sa ating saligang batas at saka sa mga panuntunan sa halalan. Para sa akin, kung mababago ang ating saligang batas, siguro dapat yung mga national position na ganyan, nagpo-post sila ng bond o ng cash bond na 100,000 to show na talaga meron silang fund to wage a campaign, di ba? Para talagang masasala natin yung mga serious candidates na talagang makikita natin na meron talaga silang kakayahan na mag-wage ng national campaign. Opo. Kasi anong nangyayari nga, kahit na lamang sino ay nagpapel ng ganyan. Pero nandiyan din naman ang panuntunan natin na yun final. At kung hindi gagawin ng COMELEC naman yan, ang ating balota ay napakahaba. Kasi could you just imagine kung 50 yung kandidato for president, 50 for vice president, at mahigit 100 for senators, ay kailangan natin ang 3-page na balota. Yes. Lalong-lalo na kung mahigit 100 din ang magiging certified na party list sa atin. Opo. Nabanggit ninyo kanina, attorney, na pwede pong ang COMELEC mismo ang mag-decide na i-disqualify kahit po walang kasong ifa-file. Ano po yung basis na kanilang gagamitin sa pag-disqualify po ng isang kandidato? Well, yung sinasabi ko na talagang mapapatunayan na sila ay walang kakayahan na gumawa ng isang nationwide campaign. At yung kanilang intention ay hindi naman talaga kandidato kundi para lamang gawing katawa-tawa ang ating sistema ng halalan. Kaya yun naman ay madali naman makita ng COMELEC yan. Pati naman kayong mga taga-media, tayo mga nagtaga-masid, ilan naman natin kung sino yung talagang po pwede ma-declare ng mga nuisance candidates. Okay, nako. Anyway, Attorney Mac, kapag libre ka, medyo pasyalan mo naman ang ating Radio Vision para sa matugunan natin yung iba pang mga katanungan. Magtitaping kasi ako dyan. Tsaka sinabi ko doon sa ating production assistant na medyo magsisimula na kasi yung mas dito. Okay. Pagka Miyerkules kasi kami na misis ko ay sumisimba ng 6:45 in the morning. Sa aming simbahan. Sige po. Dito lang ako sa simbahan. Paglibre kayo, Attorney Mac. Thank you. Dalawa sa aking mga salamat po. Para hindi kayo ng pong may kapal. At ang ating mga tagapakinig.
Maraming salamat po. One of these days, papunta ako dyan, magtitiping kami dyan sa DWP. Okay. Thank you. Good morning. Maraming salamat sa inyong oras, Attorney Romulo Macalintal, isa pong election lawyer. Okay. Alam mo pala, Vips, ano? Talagang totoo naman yon. Kinakailangan bigyan natin ng karapatan yung mga gusto na mag-file, ano? Nasa sa atin at nasa sa COMELEC kung sila ikukonsidera bilang mga lehitimong kandidato. Right. Ngayon, yung nuisance na yan, talagang wala tayong magagawa dyan. Bigyan natin sila. Total, kung inaakala natin, walang kakayahan itong si Antonio, bakit tatakbo ka? Bakit tatakbo ka? Dapat sa'yo, dyan na lang, barangay. Sa barangay na lang. Dahil wala kang kakayahan, hindi ba? Parang ganon. At saka marami sa kanila gusto lang din makatulong na i-improve itong ating bansa. Pero yun nga, it will be up to the COMELEC kung sila ay hahayaan din na tumakbo sa pamamagitan ng kanilang evaluation at ilalabas nila by December 11th for sure, itong listahan, yung pinal na listahan ng mga qualified na kumandidato sa pagkapangulo at vice-presidente at senador. Okay, tuloy-tuloy na tayo para sa ikalawang sigwada ng ating provincial roundup. Bets. Puntahan muna natin ang ating kasama mula sa Borongan, Eastern Samar. Nariyan si Penelope Pomida. Pen, maupay na aga. Konektado ka. Yes, maupay nga aga, Miss Vivian at Francis. Ay wala pang mga naghahain ng Certificate of Candidacy sa Eastern Samar, COMELEC Provincial Office at wala pang mga bigating politiko ang dumarating maging sa tanggapan ng COMELEC Borongan. Ayon kay Provincial Election Supervisor Attorney Butch Beato, inaasahan na nila na bago dumating ang deadline ng filing ng COC October 16 ay saka magdadagsaan na sa COMELEC ang mga kandidato para sa 2016 polls. Nabatid na ngayong araw ay maghahain ng COC ang mga kandidato sa ilalim ng Liberal Party sa Eastern Samar sa pangunguna ni incumbent Congressman Ben Ibardoni, Governor Conrado Nicarta Jr. at Vice Governor Dindo Picardal. Kasabay nito ang paghahain din ng COC ni Borongan City Mayor Maria C. Abunda at mga kaalyado nito. Samantala, ikinatuwa naman ni Attorney Beato ang patuloy na pagbaba ng bilang ng mga botanteng hindi pa nakakapagpakuha sa pinakahuling tala ng kanilang tanggapan. 3.5% o mahigit 9,000 na lang ang bilang ng nalalabing mga rehistradong botante sa Eastern Samar ang hindi pa nakakapagpa-validate. Samantala, umabot naman sa 258,689 ang kumpleto na ang biometrics data. Para sa Radyo Vision, Penelope Tumide ng Borongan, Eastern Samar, Media ng Bayan. Maraming salamat, Penelope Pomida. Puntahan naman natin ang lungsod ng Pino, Radyo ng Bayan, Baguio with Andre Amadeo. Andre, naimbagabigat, konektado ka. Naimbagabigat, Francis and Vivian. Makulimlim ang panahon dito sa lungsod ng Baguio at may pabugso-bugsong ulan. Samantala, hinikayat ni Baguio City Mayor Mauricio Dumogan ang sangguniang panlunsod na magsagawa ng isang public hearing upang pag-usapan no plastic ordinance at may patupad ito sa lalong madaling panahon. Ang panawagan ng alkalde ay bunsod ng kahilingan ng iba't ibang environmental groups na sumunod ang lokal na pamahalaan sa no plastic ordinance tulad ng iba pang lokal na gobyerno sa bansa. Ayon kay Mayor Dumogan, kailangang masusugan ang naipasang ordinansa ng syudad upang maging katanggap-tanggap ito at himukin ang lahat ng mga negosyante na gumamit ng mga recyclable materials at biodegradable plastics. Mahalagaan niya na makuha ang suporta ng mga malalaking negosyo sa lungsod tulad ng mga malls, groceries, butika at mga negosyante sa palengke na gumamit ng biodegradable plastics o papel bilang pambalot sa kanilang paninda. Kailangan ding mabigyan ng insentibo ang mga negosyante na tatangkilik sa paggamit ng recyclable materials at bayong sa pamamalengke. Naniniwalang sa tuwirang implementasyon ng No Plastic Ordinance ay malaking bahagi ng basura ng syudad ang mababawas at makatutulong ito sa kalikasan. Para sa Radyo Vision, ito po si Andre Amadeo ng Baguio City, Media ng Bayan. Maraming salamat, Andre Amadeo. Samantala, magandang morning po ka, Francis. Binabati ko po ang aking papa na si Dave Carvajal ng Tumawini, Isabela. God bless, Papa, and more blessings
to come. We love you, Papa. Naimbaga Morning, Macho Guapito Francis. Very good. At Miss Beautiful Vivian, mabuti pa yung suggestion nyo na mas maaga ipasa ang gun ban para maiwasan ang krimen sa mga hotspot area para sa mapayapang eleksyon. Stay young and healthy. God bless you more. From Omar and wife Jo Dinsay of Kitma Village, Baguio. Salamat po. Sa atin. Good morning po, Ka Francis at Ma'am Vivian. Ang gwapo niyo po pala, Ka Francis. Very, very good. Wala po yan kay May ng TV Albay. Ganda umaga, Ma'am Vivian at Ka Francis. Tanong ko po, kung wala pong i-disqualify dyan sa mga lalaban sa presidente, ano po kaya ang mangyayari pagdating ng eleksyon mula kay Mike ng Marilao, Bulacan? Naku, mas marami po kayong pagpipilian para sa pagkapangulo. Good morning po, babatiin ko lang si Renato Limit dyan sa Tandag, Surigao del Sur from Cesar Gono. Maraming naiinggit. Sige. Okay. At bago tayo magtapos, yan ang sinasabi ko. Batiin muna natin ng isang happy birthday. Si Miss Ara Perez on her birthday today. Good luck, good health, God bless you. Yan naman. Ang ganda naman. Okay. Maraming admirers eh. Hey, happy birthday, Ara! Dito na po mga kaibigan nagtatapos ang isa na namang edisyon ng Radyo Vision. Pero po para sa mga katututok lang, maaari niyo po kaming panoorin online sa www.etv.ph. Ako po ang inyong lingkod, Vivian Guya. At ang inyo naman pong kaagapay, Francis Cancino, sa ngalan ng Radyo Vision Family. Nag-iwan ng isang mapayapa, masagan at magandang umaga. Have a fruitful Wednesday ahead of us. God bless. Until tomorrow, maraming salamat po.